Alam mo, sa isang relasyon, marami kang pwedeng gawin para mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, yung mga gustong-gusto ng lalaki na kapag ginawa mo sa kanya, ay hinding-hindi siya tatanggi, hinding-hindi siya aayaw. O, di ba? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga gustong-gusto ng lalaki na kapag ginawa mo sa kanya ay talagang hinding-hindi siya aayaw, hinding-hindi siya tatanggi. Number one, i-feed mo ang kanyang ego. Oh, yan talaga. Mga lalaki yan. Talagang matataas ang mga ego ng mga lalaki. Yan ang isang bagay na dapat kang maging aware bilang babae, di ba? Sa isang relasyon, isa yan sa dapat mong pakainin or dapat mong busugin yung i-boost mo ang kanyang ego, ang kanyang pride. Kasi ang mga lalaki, very proud yan eh. Gustong-gusto nila na lagi silang angat. Ganon ang mga lalaki, o di ba? Kaya ito ang gawin mo. Yung simpleng pagpupuri sa kanya, nakakaboost na yan sa kanyang ego. O, di ba? So, kung yung lalaki, yung partner mo, ay may trabaho, i-compliment mo siya. Sabihin mo na, wow, ang sipag naman ng partner ko, ang agang gumising, at talagang ang sipag-sipag. Yung mga ganyang mga simpleng pag-compliment sa kanya, nakakaboost yan sa moral at sa kanyang ego. Kasi sinasabi mo na siya ay masipag, di ba? So yung mga ganyang simpleng pagpupuri, mas pag-iigihan pa niya ang kanyang ginagawa. O, di ba? O di kaya, kapag meron siyang achievements, purihin mo siya, i-treat mo siya, i-celebrate mo yung kanyang achievements. Maliit man yan o malaki, ay dapat mong i-celebrate na kasama mo siya. Sa mga ganyang pamamaraan, ay talagang matutuwa at matutuwa ang partner mo sa'yo. Kasi sa mga ganyang ginagawa mo, feel niya na mahal mo siya. At syempre, kasama rin yung pagpupuri mo, yung pag-celebrate nyo sa kanyang mga success sa buhay, ay kasama rin ang pag-boost mo sa kanyang ego. Alam mo, yung pagiging successful ng isang lalaki, kadalasan, andyan rin yung ego niya. Habang tumataas siya, ay kadalasan, lumalaki rin ang ego niyan. Oops, hindi ko nilalahat, pero marami ang ganyan sa mga boys. O, di ba? Isipin mo, yung mga lalaki na talagang super successful, na talagang nakamit yung kanilang goal sa buhay, talagang umangat sila. I-compare mo sila doon sa mga medyo hindi pinagpala, yung talagang mabababa na mga kalalakihan, hindi successful, magkaiba ang ego ng mga yan. Yung mga nasa taas, talagang matataas din ang ego. Samantalang yung mga nasa baba ay halos walang ego yan. Paano sila magkakaroon ng ego o paano sila magiging proud kung yung sitwasyon nila ay talagang kalunos-lunos, di ba? Hindi pwedeng ganun. So, diyan mo makikita ang comparison ng pagiging proud ng isang lalaki, yung pagiging mataas ang mga ego. Yung simpleng sabi mo na, wow, ang pogi naman ng partner ko, mas lalong nagiging feeling pogi yan dahil nga naririnig niya sa'yo at maaring sa ibang tao na siya nga ay magandang lalaki. Oh, di ba? So yung mga ganyan, sobrang ego boost yan sa lalaki. Di ba? So, ayan ang pwede mong gawin para yung lalaki mo ay talagang hindi ka matatanggihan. Yung mga ginagawa mo, tamang-tama yan. Oh, di ba? So, isa yan sa mga sikreto para yung lalaki mo ay talo kang mamahalin. Mamahalin ka talaga niyan kasi nakikita niya sa'yo na pinupuri mo siya, na talagang sinusuportahan mo siya. Oh, di ba? In good times and in bad. Wow. So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito na yung usapin sa ana-ana, di ba? Alam mo, ang lalaki, tulad ng lagi kong sinasabi, ay talagang mga S-creators yan. Kaya yung bagay na yan ay mahalaga rin sa kanila. Talagang ibinibigay mo ng kusa at ginagawa mo rin yung part mo para siya ay lagi mong pinapasaya. Gustong-gusto ng lalaki yan. Hindi siya tatanggi.
Oh, 'di ba? Kasi nga sa isang relasyon, talagang kasama na 'yan sa pagmamahalan ng magkapareha, yung bagay na 'yan. Kaya kapag ginawa mo ang lahat, pinag-iigihan mo na talagang gusto mo na napapasaya mo siya, makikita mo 'yan sa partner mo na talagang, masaya siya. Alam mo, ang lalaki kapag lagi mong pinagbibigyan, nagiging masipag sa buhay. Maliban diyan, lagi pa siyang nakangiti. Oo, 'di ba? Ayaw mo pa ng gano'n? At talagang lagi siyang nasa mood, nagiging galante. Lumalabas yung mga ganyang mga personality nila. 'Di ba kasi yung feel good nila sa katawan, nararamdaman nila na dapat rin niyang i-treat yung partner niya at ikaw yun, 'di ba? So, kapag yung mga ganyang bagay na ibinibigay mo sa kanya, siyempre ibabalik rin niya yung pabor at iti-treat ka niya. Aayain ka niya sa dinner or sa isang date, 'di ba? Number two, number three, ito yung literal na i-feed mo. Ano nga bang ibig sabihin nito? So ito na yung sinasabi ko lagi na the way to a man's heart is through his stomach. O, di ba? So, yan, pakainin mo siya. Ipagluto mo siya ng kanyang mga paborito. Di ba? Alam mo, lahat tayo ay talagang mahilig tayong kumain. Lalong-lalo na sa mga paborito nating pagkain. Kaya bilang partner, bilang karelasyon, alamin mo kung ano yung mga gustong-gustong pagkain ng partner mong lalaki. At paminsan-minsan ay ipagluto mo siya, ipaghain mo ng kanyang mga paboritong pagkain. Kapag ginagawa mo yan, nako, siguradong very happy ang partner mo. Talagang alam niya na mahal mo siya kasi pinag-iigihan mo, nag-e-effort ka para iluto, ihanda yung mga paborito niyang pagkain, di ba? Talagang literal na mamahalin ka niyan. Kasi nga, di ba, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal mo sa kanya at yan ay dahil sa mga pagkain. Totoo yan ha, hindi yan biro. Kasi kapag binubusog mo ang partner mo, ay parang binubusog mo na rin ng iyong pagmamahal. O, di ba? Pagkain at pagmamahal, parang magkasabay lagi yan. O, di ba? Kaya yung mga hindi pinapakain ng paborito, baka hindi na yan mahal. Hala. Hindi naman totoo yun. Biro lang yun, okay? So, ganyan po. So, ayan. Madali lang namang mag-prepare ng pagkain, di ba? Wala na tayong dahilan para hindi natin kayang gawin yung mga gusto ng ating mga minamahal sa buhay. O, di ba? Konting effort. Pag hindi ka talaga marunong, konting panonood ng mga videos dyan sa online at tiyak, magagawa mo yung mga ganyang dishes or yung mga ganyang pagkain, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four, eto yung gusto rin niya ng space. Itong space na to, ito yung sarili niyang oras. So, di ba? Alam niyo ang mga lalaki, gusto rin niya na makita or makipag-banding sa kanyang tropa. Minsan, talagang hindi maiwasan na may inuman. Ganyan, paminsan-minsan. Kaya dapat, pinagbibigyan mo. Huwag lang lagi. Kaya nga, paminsan-minsan, di ba? Talagang kasama na yan sa pagiging lalaki ng isang lalaki. Ang magkaroon ng mga tropa. Okay yun, basta walang ginagawang masama. Okay? Yung mga ganyang pagsalo-salo sa mga inuman, once in a while, occasionally, okay yan. At ito pa, yung mga gusto niyang mga hobbies, sports, yan, basketball, kadalasan basketball yan eh. O kaya yung mag-bike, mag-jogging, o kaya minsan pag may motor yan, gusto mag-long ride, payagan mo rin paminsan-minsan. Huwag mo siyang ikulong dyan sa loob ng bahay nyo. Kasi kapag ganyan, kapag pinipigilan mo ang isang tao, gagawa at gagawa rin yan ng mga paraan at baka mas lalong mapapasama dahil sa pagpipigil mo lagi sa kanya. Kaya minsan, hayaan mo siya. Kung ano man yung mga gusto rin niyang gawin, paminsan-minsan, no, paminsan-minsan lang, hindi lagi-lagi, okay? Pagbigyan mo. Of course, so dapat alam mo kung ano yung activities na ginagawa niya, di ba? Para alam mo kung ano yung mga whereabouts niya. Kapag pinagbigyan mo yung lalaki sa mga ganyang kahilingan niya, gustong-gusto niya yan. Talagang walang maraming salita at talagang siya ay tuwang-tuwa na. Di ba? Kaya minsan, ibigay mo rin yung space niya. Ibigay mo rin yung time para sa sarili niya. Ganun yun. So, ayan po, ang number 4. So, ayan po, ang mga gustong-gusto ng lalaki na kapag ginawa mo sa kanya, ay talagang tuwang-tuwa siya.
hindi siya makakatanggi kapag pinagbigyan mo sa mga ganyang mga gawain. Oh, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.